Sa video ito ay malalaman nyo kung paano mag-renew ng inyong driver's license. Ano ang mga bagong requirements ng LTO, paano ito kumpletuhin, may mga penalties ba for late renewal, paano naman yung mga may demerits, at magkano ang dapat bayaran. Simulan na natin! Number 1 requirement, syempre kailangan nyo ng application for permit and license form. Ito pong form na yan po ay provided na ng LTO kung saan kayo magre-renew. So, kailangan nyo lang magdala ng ballpen para ma-fill upan nyo yung mga information na kailangan nila. Number 2, kailangan nyo po ng medical certificate. Yung medical certificate po, kukunin yan sa mga medical clinics na accredited ng LTO. Kung kayo magre-renew, doon lang din kayo sa katabing medical clinic. So, usually naman gano'n, lagi na may katabing medical clinic. Ang price range po natin dito is 500 to 600 pesos. So, depende rin sa location. Ang gagawin po, kukuhanin lang yung blood pressure nyo, konting medical history, and eye test. Number 3, kailangan nyo po ng Completion of Comprehensive Education Certificate o yung tinatawag nilang CDE Certificate. Ito pong certificate na to ay libre lang. Makukuha nyo yan kapag nakapasa kayo ng CDE Online Validation Exam. Since online exam lang to, pwede kayo mag-exam sa bahay lang gamit ang inyong cellphone or kung meron kayong laptop. Gagawin nyo lang, punta kayo sa LTO website, mag-register kayo. So, pag nag-register kayo, madali lang naman, bibigyan nyo lang yung mga personal information nyo, tsaka yung information, yung license number nyo, tsaka yung validity, ganyan. Pag naka-register na kayo, syempre magkakaroon na kayo ng account sa kanilang portal and pwede na kayo mag-start ng CDE Online Validation Exam. Ang exam po ay 25 items lang. Kailangan nyo lang po ng 20 correct answers para makapasa. Wala naman po itong time limit. So, kahit na medyo matagal lang kayo sa exam, okay lang. Unlimited naman po yung pag-take ng exam. So, kung hindi kayo makapasa sa unang take nyo, pwede naman kayong umulit. So, para hindi naman kayo ulit ng ulit, pwede kayong manood ng mga ganito, mga tutorial. Meron po ako tutorial, ano po yan, reviewer po para sa CDE exam. So, nandyan na po yung mga sagot, tatandaan nyo na lang. Meron din po akong reviewer for road and traffic signs. So, pwede nyo rin po yung panoorin kung gusto nyo rin maging familiar sa mga road signs. So, kung meron na kayong account, so ganyan po yung mag-i-itsura niyan. Okay, pag nag-login kayo, click nyo lang po ito sa taas. And then, click CDE Online Validation Exam. Pag click nyo yan, pwede na kayo mag-start ng exam. So, 20 correct answers lang po ang kailangan. 25 items lang naman. So, kahit 5 lang yung mali nyo, okay na yun. Pasado na kayo. So, pwede na po kayong mag-click ng Start Exam. Okay? So, pag nakapasa na po kayo, meron naman yung congratulatory, nakapasa ka ganyan. Ito po. Ayan. Pag clinic nyo po yan, lalabas yung CDE certificate. Ito po yung piprint nyo. Okay? Kailangan meron na kayong printed copy once pumunta kayo doon sa LTO. Or kung gusto nyo, doon kayo magpa-print. Marami naman paprintan. Kapag sa LTO naman lagi may paprintan. So, yan po ipaprint nyo lang po. Ha? Number 4, kailangan po nila yung ginagamit nyong driver's license or yung old driver's license nyo. Ibubutasan po kasi nila yan eh. Okay? So, para hindi niya talaga siya magamit kasi nga papalitan na ng bago. Kung nawawala po yung inyong driver's license, kasi part of the requirement yan, kailangan nyo po kumuha ng affidavit of loss. Oo. So, madali lang naman po yung affidavit of loss. Kailangan nyo lang pumunta sa isang law office and then yung mga nagdodotaryo, nasa 250 pesos lang po yun. Depende kung saan kayo kukuha ha. So, kailangan po may dala kayong affidavit of loss. Kung mawala nyo man yung inyong driver's license. Ito naman po para sa mga may demerit points or traffic violations. Meron po kayong additional requirements. Demerit points 5 to 9 and 10 or more but less than 40. Kailangan nyo po ng Certificate of Completion of Driver's Reorientation Course. Ito po ay makukuha nyo sa LTO Driver's Education Center. Pwede kang mag-renew 2 months in advance bago ma-expired ang iyong driver's license. Pero kung kailangan mo yung mas maaga pang renewal kasi nga mag-a-abroad ka, mag-out of the country ka, kailangan mo lang ng plane ticket. Meron lang po mga penalties na babayaran for late renewal.
So, ito po yung mga babayaran. Kung hindi naman po expired ang inyong driver's license, 585 pesos lang po talaga. Pero kung expired na po ito, within 1 year, additional 75. Kung 2 years na expired or more, additional 150 pesos. Abisuhan ko lang po kayo ha. Marami po kasing mga fixer sa LTO. Minsan, iaano kayo, lilinlangin kayo ng mga yan para magbayad kayo sa kanila. Minsan, sasabihin nila, ay, hindi pwede yan. Ay, dapat updated yung ganyan-ganyan. Ay, dapat ganito. So, wag po kayo basta-basta maniniwala kasi ang goal po niyan is magbayad kayo sa kanila. So, ito lang po yung mga requirements na kailangan natin. Tapos, lalo na po yung CDE online exam. Libreng-libre po yan. Huwag na kayo magpa-fixer, ha? Okay. So, usually po kasi yung mga fixer, nasa loob ng medical clinics yan. So, mukha silang legit, 'di ba? Kasi medical clinics accredited ng LTO yan. So, wag po kayo basta-basta maniniwala or wag na kayo magpa-fixer kasi sabihin nyo dun sa mga fixer, nanood ako ng Mommy Biba Vlogs. Okay? Alam ko ang kailangan ko, alam ko ang gagawin ko. Hindi ko kailangan ng service mo. Magagastosan ako sa iyo. Ganon. So, ayun lang po. So, kung may natutunan po kayo sa ating tutorial, magpapalambing lang po ako. Please subscribe to my channel for more informative videos. Marami pong salamat!